Magandang gabi, Pilipinas! Sa loob pa lamang ng buwan ng Pebrero, nagimbal na ang sambayanan sa ilang mga madugong aksidenteng kinasasangkutan ng mga pampasaherong bus. Ikapito ng Pebrero nang mauwi sa trahedya ang bakasyon sana ng ilang mga turista nang mahulog ang kanilang sinasakyang bus sa isang bangin sa Mountain Province. Ito ay ikinasawi ng 15 sa ating mga kababayan, kabilang na ang komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala natin bilang Tado. Ako po, si Cathy San Gabriel. Makalipas naman ng halos isang linggo, 2 pampasaherong bus naman ang nagsalpukan sa Camarines Sur na italang 5 ang patay at 46 ang sugatan matapos ang insidente. Ano nga ba ang dahilan ng mga aksidenteng ito at paano nga ba ito masusolusyonan? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrode. Samahan po ninyo kami sa ating oras ng pagtalakay sa mainit na isyong ito dito lamang sa Bus Accidents, a PTV Special Forum. Killer bus, isang ekspresyon ng mga Pilipino na tila nagiging totoo na. Ito ay matapos ang sunod-sunod na aksidenteng kinasangkutan ng mga bus sa bansa. Katulad na lamang ng panggaan sa pagitan ng Antonina Bus at Eleville Provincial Bus sa Camarines Sur na ikinasawi ng 5 katao nito lamang linggo. Sinundan ito ng pagkahulog kamakailan ng Florida Bus Transport sa Bontoc Mountain Province na naging sanhi naman ng pagkamatay ng 14 na katao. Kabilang ang 39 na taong gulang na komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala bilang Tado. Kaya naman dahil sa lumalaking bilang ng mga aksidente sa kalsada ay agad na nagsagawa ang LTFRB ng pulong kasama ang halos 200 bus operators sa bansa nitong Biyernes, kung saan napag-usapan ang posibilidad sa pagkakabit ng mga CCTV camera, speed limiters at GPS monitoring device sa bawat unit ng bus. Ano nga ba ang ugat ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada? At ano nga ba ang mga solusyon upang wala ng inosenteng buhay ang madadamay? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Bus Accidents, a PTV Special Forum. Isang magandang gabi po muli, Pilipinas. Napakainit na balita ang ating tatalakayin ngayong gabi. Bus accidents. Mark, pag-uusapan natin yung halos magkakasunod na mga aksidente na ikinasawi ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nitong buwan na ito pa lamang. Napakalungkot, Cathy, dahil kapag bumabiyahean tayo, either nagninegosyo yan, nag-explore, or for leisure. At kung nangyayari yung aksidente, namatay dahil sa pagbabiyahe, napakalungkot nun. At dahil nga itong pagnenegosyo ng bus ay meron itong public interest, kailangan pag-usapan. Oo. Pag ikaw ay sumakay ng isang public transport, ibinibigay mo yung safety, nasa kamay yan nung kumpanya ng bus at lalong-lalo na nung driver. So ano nga ba yung mga dapat gawin para tayo na mga riding public ay talagang ma-feel natin na tayo ay naaalagaan? At umuusad yung ating ekonomiya. Paano po makakasunod ang ating transport system? Dahil mapunta po kayo sa inyong ibang bansa, malalaman yung napakalayo po talaga ng ating sistema. Napakalayo. At anong maaari nating gawin para maiayos itong sistemang ito? Pakilala na natin, Mark, ang ating mga panauhin ngayong gabi. Simulan natin dito sa bandang kaliwa. Ito po ang ating panauhin. Unang-unang papakilala natin ay kasama po siya doon sa Florida Bus na naaksidente dito sa Northern Luzon. Kilalanin po natin si Charlie Santa Maria. Okay, magandang gabi sa iyo, Charlie. At kanyang katabi naman, si Miko Aguilar. Siya ay Council Member and Membership Committee Head ng Dakila. Mamaya tatanong natin kung ano yung kanilang advokasya. Okay, at susunod po, siya po ang Presidente ng National Bus Operators Association of the Philippines, Ginoong Alex Yage. At ito ilang beses na nating na-guest dito sa ating special forum. Siya ang tagapagsalita ng mga madlang tao, no? Yung mga sumasakay araw-araw. Yung mga dumidiskarte. Oo, yan. Siya po ay isang commuter, Ginoong Joseph Abeleda.
At sa bandang kanan naman, kasama po natin ang Assistant General Manager for Operation Monitoring and Control Group ng MMDA, Attorney Emerson Carlos. At katabi niya ang tagapagsalita po ng LTO, Ginoong Jason Salvador. At marahil kilala po ninyo ang ating susunod na panauhin dahil siya po ang former chairman ng LTFRB. Ngayon po ay chairman ng Safety Organization of the Philippines Incorporated, Sir Bert Swansing. And Mark, dahil nga mga aksidente sa bus ang ating pag-uusapan at kung paano maiaayos itong sistema na ito at kung paano mapapangalaga ang ating mga kababayan na sumasakay sa bus. Mahalagang malaman, ilan nga ba ang mga registered ngayon na That's bus? Well, dito sa Metro Manila and sa mga probinsya. Umpisahan natin sa Metro Manila. That's right. Kumbaga, kilalanin po muna natin itong sisteming pinag-uusapan natin. Okay? Sino Siguro tatanungin natin? maganda kausapin natin yung taga-MMDA. Ilan po ba ang mga Metro Manila buses ngayon, Attorney Carlos? Sige ho. Siguro po ang nakakaalam po talaga ng numero ng ilan po yung mga buses dito sa Metro Manila, and yung mga buses na from Metro Manila to the provinces would be the LTFRB. Okay. Okay, mamaya, darating na yan. Parating na ang ating panauhin mula sa LTFRB. Okay. Pero sa punto ito, Cathy, yung figures, no, kunin natin datos. Kunin po muna natin yung proseso dahil hindi pwedeng lahat basta na lang bumili ng bus at magnegosyo ng bus sa Pilipinas. Merong tinatawag na kukuha ka muna ng prangkisa para ipaliwanag sa atin kung paano ka nagkakaroon ng negosyo ng bus. Tanungin natin si ng LTFRB, Ginoong Bert Swansing. Sir, pakipaliwanag nga ang sistema ng pagkakaroon ng bus company at sino ang pwedeng magkaroon ng bus company? Actually, kung ang pag-uusapan is ninegosyo, paghahanap buhay sa transportasyong panlupa, tatlo ang ginagamit na determinant yan. Ano? Unang-una, dapat yung nag-a-apply is Filipino citizen, tapos may financial capability, and then, of course, ang pinaka-importante sa lahat is yung public need. No? Kung masagot lahat yon, then yung aplikante ay bibigyan ng prangkisa upang makapag-operate sa ruta na kanyang inapplyan. No? At yung prangkisang yon ay tatagal ng 5 taon. Okay, nandito na po ang ating panauhin mula sa LTFRB, si Attorney Mary Ann Salada, ang tagapagsalita po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi din sa inyo dalawa. Ibabato ko na yung Yes, tanong go, ko Cathy. kanina. Ilan nga po ba yung mga bus sa Metro Manila, yung mga biyaheng Metro Manila at yung mga biyaheng probinsya sa ngayon? Mga 3,000 po yung sa bandang Metro Manila. Sa probinsya po, we still get yung data from our Information Systems Management Division. Pero mas marami po yung provincial buses ayon sa aking research. Definitely po. Mabaling muna natin sa LTO si Ginoong Jason. Ano? Sir, paki-distinguish ang role ng LTO sa LTFRB dahil sa media marahil yung fingers ng tao pwedeng mapunta sa LTO, sa LTFRB. Paki-explain para maliwanagan tayong lahat, sino po ang may pananagutan sa anong aspeto ng transportation system ng bansa? Unang-una ang LTO at ang LTFRB magkakabit na ahensya yan, no, under the Department of Transportation and Communication. Ang LTFRB is primarily tasked to issue the franchises. Ano? Ito yung mga ruta, yung mga karapatang magbiyahe, sila nagbibigay niyan. Ang LTO naman, kami nangangasiwa sa pagrehistro nitong mga pampublikong sasakyan once nabigyan sila ng prangkisa ng LTFRB. Ang LTO rin ang nangangasiwa sa pagbigay ng lisensya sa mga pampublikong driver at sa mga pribadong driver as well. Quick, Cathy, halimbawa merong lumabag. Anong klaseng paglabag ang dapat LTO ang nanguhuli at anong klaseng paglabag dapat LTFRB para po malaman natin saan po dapat magsumbong? Unang-una, kung ang paglabag sa kautusan ay ayon sa kanyang prangkisa, LTFRB po ang nag-handle niyan. Ngayon, kung sa batas trapiko, tungkol sa lisensya, sa amin po yan. Sa LTO, tungkol sa rehistro, sa amin din po yan. Okay. O yun. Nabanggit na rin yung pagbibigay ng lisensya. Follow up na rin po to kay Ginoong Salvador.
ito pong binibigay na lisensya sa mga nagmamaneho ng public transport ay kakaiba po dun sa mga regular drivers. Ano po yung, mas mataas po ba yung panuntunan na sinusunod sa pagbibigay ng lisensya sa mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan? Opo, unang-una, bago ka makapagmaneho ng pampublikong sasakyan, kailangan ikaw ay holder ng professional driver's license. Ito yung mga binibigay natin lisensya sa mga kapatid nating ginagawang hanap buhay ang pagmamaneho. No? Mas maraming panuntunin dito, iba rin ang kanilang mga dinadaanan bago sila makakuha ng ganitong lisensya. Okay. Kathy, mabuo lang natin yung kwento dahil naririnig FRB, LTO. Tanong naman natin, ano po ang role ng MMDA sa buong sistemang ito? Merong nagbigay ng prangkisa, merong nag-regulate ng lisensya. Ano po ang mandato ng MMDA? As far as the MMDA is concerned, ang pinakamandato po ng MMDA ay tungkol sa transportasyon, pag-manage po ng traffic dito po sa Metro Manila. So, kasama po kami sa pag-enforce ng mga batas alinsunod sa mga inilabas ng LTO at ng LTFRB. So, in effect, kami po yung enforcers ng kanilang mga alituntunin na nilalabas. Okay. O yun. So, distinguished na yung malinaw kanilang na, mga responsibilidad. Kung traffic, punta ka report MMDA. Kung prangkisa, LTFRB. Kung lisensya at rehistro, LTO naman. Gusto ko lang susugan kanina yung katanungan tungkol doon sa requirements sa pagbibigay ng prangkisa. Kaya, Attorney Salada, ito pong pagbibigay ng prangkisa ay hindi po ito karapatan. Ito po ay isang pribilehyo. Ano po yung mga kalakip na responsibilidad ng mga franchise po ng franchise ng LTFRB? Kalaki po ng pribilehiyo ito ay yung responsibilidad na tumupad sa terms and conditions ng prangkisa na nakalagay po yun sa Memorandum Circular 2011-004 po namin. Primary po doon yung to ensure yung safety, convenience of the passengers, which is also included dun sa ating Civil Code provisions on common carriers. Lahat po yun, Civil Code provision on common carriers, Public Service Act, which is the main law of the LTFRB, Memorandum Circular 2011-004, at saka yung Executive Order number 202. Lahat po ng mga batas po to, which is essentially, ang pinakabuod po niyan is i-transport po natin yung pasahero, pati yung mga bagahe niya from one destination to another, na safe po at buo at na wala pong galos at buo yung kanilang mga bagahe. Yun po yung core ng duties and responsibilities po ayon po sa batas. Okay. Tanungin natin si Ginoong Alex Yage. Sir, ilang ang players dyan sa negosyo na yan? Dito lang sa pag-usapan natin Metro Manila at Luzon. Ito Oo, po ba kasi ay kontrolado ng iilan lang? Kasi meron ka isang grupo lang, 200 bus or more than 100 buses. Kasi matatandaan natin, Mark, yung nagkaroon na aksidente nung nakaraang taon sa Skyway, yung nahulog itong bus, marami pala siyang iba pang That's mga right. prangkisa. So ilan ba talaga po, sir, ang mga nagmamay-ari ng bus? Unang-una, magandang gabi at yung as to the number ng mga Metro Manila players, more than 5,000, about 5,300 ang buses ng Metro Manila na bumibiyahe sa loob ng Manila, and about more than 3,000 of them are operating along EDSA, and then 1,600 are operating routes na hindi gumagamit ng EDSA. There are 7,000, about 7,500 naman, yun naman ang mga provincial buses na pumapasok na Manila. Hindi ito yung ito galing ng north of Manila. It's about siguro 3,600, and then from south of Manila papasok ng Manila, another 3,000 din may get, no? So pagka tiningnan mo yung number of operators, nag-attend ako nung meeting kay Chairman Hines last Thursday. According to his report, 145. Pero binilang ko yung number of franchises. Sa loob ng Manila, there are over 300 franchises.
So hindi ko lang nalaman kung ilang operator yon. But in the case of provincial routes naman, there are about 300 din na franchises na issue ng LTFRB, of which are siguro mga about 100 plus ang operators. But aside from this, dapat natin malaman na there are more than 10,000 na AUV na provincial bus na bukod dun sa mga bus, meron pang mga vans na galing din ng outside of Manila na pumapasok din ng Manila. Actually, tinanong ko lang yung Kati, ma-realize natin na hindi ito maliit na negosyo. Malaking negosyo ang pagbubus. Milyong-milyon. Isang bus pa lang ay mahigit, I think, 4 or 5 Oo, at million kung pesos. isang tao, ilang daan na bus ang meron siya, medyo malaking negosyo. And ito pa ay pinapayagan po ng LTFRB na magkaroon ng ang iisang tao lamang ng maraming prangkisa katulad po nung napag-alaman natin dun sa Don Mariano, Attorney Salata. Pinapayagan po yan, provided na ma-prove po nila yung 3 essential requisites na sinabi po kanina ni Chairman Swansing. Wala pong legal prohibition dyan. Basta i-prove lang po yung 3 essential requisites at hindi po tayo naka-moratorium. In that case, kung dahil po ngayon naka-moratorium, ang pwede pong mangyari lang po dyan is not the issuance of new certificate of public convenience, but sale and transfer po. Nung mga dati nang may prangkisa, ibebenta sa mga players pumasok sa transportasyon. Okay. Gusto ko tanong kay Miko Aguilar. Miko, I assume dito ka sa Manila. Yes. Ano ang iyong assessment dun sa kalidad ng mga bus and public transport vehicles na bumabiyahe sa ating pinakamalaking syudad ng bansa? For me, the bus itself, medyo hindi siya di kalidad. Parang siguro mas madalas ko nakikita yung mga kalawang, yung usok, yung ingay ng busina, and nakapag-bus na ako, yung init, yung sikip, yung hindi komportable yung mga upuan, pati yung sistema sa pagsakay sa terminals, hindi siya magandang experience for me. Inside the bus and outside the bus. Yan. General Kwan kaya yon? Gusto kong tanungin si Chairman Swansea kasi he's seen it from the inside and now he's seeing it from the outside. Yung assessment niyo po. Yung sinabi noong the gentleman kanina, depende kasi yan eh. Well, there are buses that I would say dapat at meron din naman mas marami rin naman yung mga buses na I would say na state of the art pa nga eh ang kanilang amenities, no? Like for example, to cite a few, like for example yung Pangasinan 5-star, yung Victory Liner, they even have buses na yung bilang lang ng pasahero kontrolado. Meron silang buses na only carries 29 passengers, ano? Mahaba yung legroom and all the comforts are there. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung mga ordinary buses na halos mag-umpugan yung mga tuhod nila doon sa mga sa upuan, ano? Meron mga ganon. And in fact, like for example, I would assume like the case of yung dalawang bus na nagbanggaan doon sa may Quezon, yung Antonina at saka Elaville, those are ordinary buses, no? Na nagpa-apply doon sa ruta na yon. And I would assume economy class yung bus na yon. So minsan nagsisiksikan yung mga yan. Tanong din natin kay Charlie, Cathy. Hindi muna natin tatanong yung detalye ng aksidente, Charlie. We'll get to that. Pero yung kalidad, nakikita ko sa video, medyo magandang klaseng bus siya eh. Yung mga bumabiyahe ba doon, are they good quality buses or talaga kakarag-karag? Sa alam ko ho, yung bus ho ng Florida, parang okay naman kasi yung itsura eh. Siguro kasi kakapintura lang or something. Yung sinakay naming bus, okay pa. Okay pa yung itsura niya. O yung itsura sa labas, sabat yung sa loob? Pati sa loob. Sa loob, okay naman, maayos. How about yung pagmamaneho ng driver? Medyo mahaba-haba na rin yung narating ninyo Yun, bago ayun na, maganap yun yung na. aksidente. Kamusta naman yung sa iyong pananaw, yung naging pagmamaneho ng driver na yun? Parang okay naman sa sa umpisa. Palagay ko lang kasi
kung hindi ako mali. Yung ruta kasi ng Sampaloc hanggang Bontoc, bago lang yun sa experience ng driver. So, baka rin kahit marunong magmaneho sa isang flatland, yung experience niya po sa driving ay iba. Ibang-iba. Pati yung pag-troubleshoot ng lahat ng problema na kung in case of emergency, mawala yung brakes, hindi sila marunong kung paano i-handle yun. Ganun. Okay. Si Joseph, yung value kasi, yung base sa binabayad mo, halimbawa bumili ako ng mangga na 80 pesos, I expect na matamis na mangga yun, 80 pesos per kilo eh. Mura pa nga yun, mura pa ba yan? 120 na ngayon. Yung sa bus ba? Kasi halimbawa sa ibang bansa, nagbabayad ka ng 50 pesos or $1 to ride their mass transport system, maganda. Dito po ba, ano yung general feeling? Yung binabayad yung value, is it equivalent to the kind of service that you get? Or kaya naman hindi tayo nakakakuha ng magandang serbisyo dahil masyadong mababa yung binabayad? Anong tingin mo? Sa tingin ko, ang magandang gabi nga pala sa lahat ng ating nanonood. Ang pinaka nakikita ko lang dyan, hindi talaga siya po pwede makontrol na in general. Depende talaga dun sa mga owners ng bus. Na yung iba talaga, tulad ng sabi ni Chairman Swansing, yung iba nabibigyan ng pinagaganda talaga. So, pag nakasakay ka ng mga ganong klase, kumpara dun sa sinasabi nating napapabayaan naman yung iba, parang ika nga, yung ibinayad mo, sulit na sulit. Pagka ganun yung nasakyan mo. Pag naman halimbawa, nakatsyempo ka ng bus na sabihin na lang nating iba yung quality, medyo mababa. At the same time, hindi pa magandang mag-drive yung driver na nasakyan mo. Pagbaba mo nung bus, ayun, medyo napapaisip ka na mukhang hindi yata tama yung nangyari na nagbayad ka naman pero ang experience mo is una nawala yung tinatawag nating convenience. So kung hindi komportable yung pakiramdam mo, definitely may maling nangyari doon kasi yun nga yung ikinukuha nila ng prangkisa. So lalo-lalo na kung na-aksidente pa. Yun. So pagka yung sinabi natin na mechanical or kapabayaan ng mga sasakyan or even dun sa nagda-drive, so dun pa lang may mali na. So, kumbaga, Mark, no, swerte kung masakay ka sa isang maayos at maayos magmaneho. That's right. Maganda yung ating unang bahagi ng diskusyon dahil kinilala natin yung sistema. Sa pagbabalik natin, Kati, pag-usapan natin yung problema. Marami, ano? Lalo-lalo na yung mga nakaraang aksidente. Isa dito sa pinakamalaki, itong ang Florida bus dahil napakaraming namatay. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.